So, explain ko sa inyo paano ako nag-calibrate sa pinakamadaling pamamaraan na alam kong mas madali niyong maintindihan. Good day sa inyo lahat mga kabakyard. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano mag-calibrate ng egg incubator. So, itong nasa harapan natin ngayon is isang 192 capacity na fully automatic egg incubator. Ituturo ko sa inyo kung paano tayo magka-calibrate ito, no? So, yan. Yung kanyang sensor is nasa ilalim, parehas dun sa ating digital thermometer, which is ito, at itong ating thermostat. So, parehas sila nandito sa pangalawang layer. So, kung bakit nandiyan dyan, ay explain ko sa inyo, no? Gusto natin kasing timplahin yung temperature dito sa ating incubator. So, nag-uumpisa talaga ako dito sa bandang baba. Kasi alam naman natin na ang mainit na temperature is lagi nasa taas at ang malamig is nasa baba. So, kung mag-focus lang tayo dito sa unang layer, ang mangyayari, hindi natin makukuha yung ideal temperature dito. So, explain ko sa inyo paano ako nag-calibrate sa pinakamadaling pamamaraan na alam kong mas madali niyong maintindihan. So, yan. So, doon meron tayong analog thermometer. Ayan. So, i-assume natin na ito ay tumatakbo na ng more than 3 hours. So, nagpe-preheat na tayo ng more than 3 hours. So, doon sa ating analog thermometer is 100 degrees Fahrenheit na yung kanyang temperature. Pasok na pasok. Ideal temperature para sa ating pagpapapisa ng mga sisiw, no? So, yan. Yun ang gusto natin na ma-achieve. Tapos, dito is 38.4. Dito naman is 37.8. So, ganyan po yung init niya. Tapos, dito naman sa taas, kung makikita po ninyo, 39.6. No? Tapos ang kanyang humidity 57%. Dito naman 56, no? So, mas mataas yun nasa taas. Kasi nga mas malapit siya dun sa tubig. Ngayon, dito tayo sa ating thermostat, no? Ituturo ko lang sa inyo yung pinakamadaling way na inyong masusundan. Sa thermostat natin, ang gamit nating thermostat is STC 1000. So, madami kasing klase ng thermostat. So, ito yung atin. 37.8 yung kanyang reading. While dito sa ating digital thermometer, 38.4. Pero mas magkalapit lang sila ng sensor. So, sa mga gustong umorder ng mga thermostat na calibrated na, nagbebenta din po tayo ng mga ganyan. So, kinakalibrate ko na siya. Then, para doon sa mga bibili, isasalpak na lang, no? Hindi nyo na po i-calibrate. So, nakita nyo yan. Hindi pa yan yung totoong reading niya, no? Pinipreheat pa kasi natin yung incubator natin. So, yan. Maaring bumaba pa to, itong ating temperature dito. Kasi tinitimpla niya pa yung buong temperature sa loob. So, talagang mainit dito sa taas. Dito kasi kakapaandar lang naman natin. Malamig pa sa baba. So, hintayin natin ng mga 3 hours bago tayo sabi kung talagang tama na ba yung reading ng itong ating digital thermometer, no? Kung tama na ba yung kanyang timpla o reading dito sa ating thermostat. So, ayan. Dito naman 38 siya.
So, i-assume natin na 3 hours na siyang preheat, no? Na tumatakbo. So, yung reading niya is 37.9. Dito naman sa kanyang thermostat is 37.2. So, para silang nasa second layer yung kanilang sensor. So, dito naman, yung katabi ng kanyang thermostat, 37.8. Kasi ito calibrated na to. Ayan, 37.9. So, kung nagka-calibrate po kayo, parati po nyong tatandaan na dapat marami kayong thermometer na gamit, no? Isa sa dulo, isa sa gitna, isa dito sa front. Ang ginagawa natin yan, ang purpose niyan is para malaman natin kung anong temperature ng bawat sulok ng ating incubator. Mahalaga po yan dahil ang target natin is 37.5 to 38.5. Yun lang po, dun lang po tayo magpo-focus. Kaya po ginagawa yan. So, nilalagay ko yung mga thermometer sa bawat side para makuha natin yung ideal temperature na gusto natin. So, dapat yung mga ginagamit natin thermometer is calibrated din po, ano? Hindi lang po basta may thermometer tayo, is pwede na. So, dapat po calibrated din. So, dito sa taas, meron din akong thermometer dyan. At dun sa sulok nga, yung ating analog, dito sa gitna. At syempre, dapat meron din tayo dapat sa hatcher para malaman natin well-balanced or dapat templado yung temperature ng ating incubator. So, ayan. So, dito muna ako sa baba magpo-focus. Mamaya tayo aakyat. Ipapakita ko sa inyo yung dapat natin na temperature sa taas pag natimpla na natin dito sa baba. Ayan. So, pasok naman na yun nasa dulo, 37.8 or 99.5 degrees Fahrenheit or 37.5, no? So, ayan. Ito. 38.3, 37.7. So, 6 points yung kanyang taas. Dito sa ating, o sabihin na natin 5, no? Dito sa ating thermostat. Na mas mataas siya ng 6 points. Ay, 0.6, no? So, kapag ito ang sinundan nyo, kapag kayo ay gumagawa ng incubator, pag ito ang sinundan nyo, 37.8 ang akala nyong reading ng buong temperature sa loob. Pero ang totoo is 38.5 na pala, no? So, may tendency kasi na mas tumaas to. So, ibig sabihin, mas mataas pa yung kanyang temperature kapag hindi calibrated, no? So, ngayon, ititimpla natin siya. Kailangan natin mag-add ng 0.6. So, 38.1, 37.4 naman dito. Yan, no? Kita nyo po. So, yung iba, gagawin nila, tataasan pa nila to. So, ituturo ko sa inyo paano ako nag-a-adjust ng temperature. Meron kasing 4 na settings to, no? Which is yung F1, F2, F3, and F4. So, sa F4 tayo, hindi ko na ituturo sa inyo yung F3 kasi sa cooling yun, no? So, sa F1 tayo, dito tayo mag-a-adjust ng maximum temperature. So, ang F1 natin is, pakita ko lamang po sa inyo, 37.8. Tapos, bababa siya ng 37.2. Doon tayo nag-a-adjust ng 37.2 sa F2. So, 0.6 ang ating settings. So, 8 minus 6, 2, no? So, 37.2 siya nag-on. Ayan. Ngayon, sa F4, dahil ang kanyang reading dito is 37.8, dun sa thermostat is 37.2, magpa-plus 0.5 tayo. So, dapat 0.6, kaso hindi ko pa natitimpla yung first layer natin. So, 0.5 lang muna yung i-add natin sa ating temperature para magtali lang siya doon sa ating digital thermometer.
So, F4, then kapag itong STC 1000 ang gamit natin, dapat mabilis kayong mag-set dahil bigla-bigla siya nawawala, no? Long press, arrow up, 1, 2, 3. So, dapat dalawang daliri ang gamit po ninyo, no? Long press yung S, arrow up, long press yung S, arrow up, 1, 2, F3, F4, long press S, then add tayo, mag-add tayo. So, kailangan natin mag-add, long press S. Sa settings niyan, meron ding negative, no? Doon naman kapag magbabawas po kayo ng temperature. So, ipapakita ko lamang po sa inyo. Long press ulit yung S, F1, F2, F4, then pakita ko po sa inyo yung negative. So, dyan, kung mataas ang reading ng inyong thermostat kesa dun sa inyong analog thermometer, pwede kayong minus, no, ng temperature. So, ganyan po ang gagawin nyo. Pag mag-add naman po, ito. Yan. So, kailangan natin ng 0.5, kaya 0.5 yung inilagay ko. So, yan. So, dapat, 'di ba, 0.6 ang i-add natin, kaso hindi ko pa alam kung anong reading ng taas, kaya 0.5 lang muna yung inilagay ko. So, dito siya sa taas, mamaya titimplahin natin yung temperature. So, yan. O, 38.4. Then dito 38.3. Same sila nito. 38.3. Yan. Sa baba 38. 39 sa taas. Tapos yung ating analog thermometer is 38 din. Ayan. So titingnan muna natin isang round ng on and off. So nga pala mga kabakerd, kapag kayo ay nagka-calibrate, wag lamang po kayo magpo-focus sa isang layer, no? Sa isang layer ng incubator. Dapat i-consider natin yung first, second, kung may third pa kayo, hatchers, consider nyo rin po yan. Gitna, dulo, yung sulok niya, no? Commonly, kasi yung ating sulok doon is cold spot. May tinatawag kasi tayong hot spot at cold spot ng ating incubator. Mostly, yung ating cold spot nandoon sa pinakasulok saka na pinakababa ng ating incubator. Lalo na kung ang ating incubator, yung kanyang ilaw or heating element is sa taas. Ang malamig na area ng ating incubator is yung pinakababa at pinakasulok. Kaya nandoon yung ating analog thermometer. So, tinitignan ko kung magtatali sila ng temperature or magmamatch sila ng temperature dito sa ating digital thermometer. So, kapag yan nakuha na natin, good to go na to, no? So, ito ay papunta sa Kamiling Tarlac, 192 capacity. Ayan. Dito lang naman din tayo sa San Miguel Tarlac. To malapit lang, pero ito 2 days siguro bago niya to ma-receive. Ayan. Ipapaship natin to through SPX, no? Ayan po. 37.5, then 37.5 din to. Ayan. 37.4. So, hindi sila nagkakalayo ng reading. Mamaya titignan natin. Ipapakita ko din sa inyo kung saan tayo. In between lang kasi tayo dapat, no, mga kabakerd, ng temperature. Hindi dapat tataas ng 38.5 at hindi rin tayo dapat bumaba ng 37. Explain ko sa inyo, no, para hindi kayo malito. Dapat hindi tayo tataas ng 38.5, hindi rin tayo dapat bumaba ng 37 degrees Celsius, no? Kung tumaas man tayo ng 39, safe pa din naman po yan as long as hindi siya tatagal
ng 3 hours. Same din po sa ating 37 degrees Celsius ang pababa. Pag magka-calibrate po kayo, lagi yung tatandaan ang 37.8 at 37.5. Yan po ang pinaka-the best na temperature para sa ating incubator. Kung tumaas man ng 38, 39, 40, safe naman yan as long as hindi siya tatagal ng 3 hours. Ganon din kapag bumaba ng 35 degrees Celsius, safe pa din po basta hindi lang tatagal ng 3 hours. So yun lamang po ang inyong laging tatandaan. Pero kapag halimbawa summer, no, at ang inyong incubator is walang cooling system, like hindi siya nag-automatic na namamatay kapag na-reach niya yung 38.5, ang ginagawa ko po doon kapag tumataas ang reading ng ating thermostat, pinapatay ko lamang po yung incubator from 12 PM hanggang 3 PM, no? Safe naman siya, ginagawa ko siya at nakakapag-hatch pa rin. Basta hindi siya tumagal ng 3 hours na 39 to 40 kasi kapag summer, tataas pa yan eh. Lalo na pag continuous yung fan, tataas yung reading ng ating thermostat. O ginagawa ko, pinapatay ko lang. Since mainit yung panahon, mamaintain niya naman yung init sa loob. Huwag lang siyang tumaas, no? At pagkagabi, titignan nyo lang din po. Huwag lang din siyang bababa. So, yan. Pero bibigyan nyo pa rin po ng chance, no? Kapag nagsasalang kayo, halimbawa, nahugot yung saksakan ng magdamag. Kasi ganyan din, may mga senaryo din na ganyan ang nangyayari sa akin. Nahugot yung saksakan ng magdamag, so malamig na yung mga itlog kinabukasan. Pero ang ginagawa ko pa rin, pinubuksan ko pa rin yung incubator. At natutuloy pa rin naman yung mga sisiw. So ganun lang po, lagi nyo lang bibigyan ng chance kahit na makita nyo 39 to 40 na yung reading ng inyong thermostat, bibigyan nyo pa rin ng chance. Magka-candling kayo after 2 days na ganun ang nangyari, candling din, makikita nyo naman kung buhay pa, no? So wag nyong sasabihin na ay umabot na ng 40, baka patay na yung mga itlog. Hindi naman po. Bigyan nyo pa rin ng chance, no? Buhayin nyo pa rin yung, or isalang nyo pa din, then candling, dun po kayo magsabi kung namatay na ba yung mga sinalang nyo. So ngayon, okay na tayo dito sa baba, no? Sa babang layer. Titignan naman natin yung taas. Dahil dito sa ating 38 daw, no? 38 degrees siya. Yan. Sa ating analog is 38 din. Ayan, no? May kita nyo, may mga guhit ako. Yan kasi yung ideal natin na temperature. So, ayan. Since natimpla na natin nasa baba, 37.8 siya. Ito pa sinasabi ko sa inyo, no, na mas mataas yung sa first layer. 38.3. Pero huwag kayong magpapanik dahil ideal pa rin naman yan, no? Safe zone pa din yan ng ating temperature range, no? So kapag tumaas nga yan ng 39, safe pa din naman po. Yun nga po sasabi ko sa inyo na wag lang tatagal ng 3 hours na 40 degrees Celsius, lalo na pag mainit ang panahon. So in between tayo ng ideal temperature para lang makuha yung gusto nating temperature sa baba na hindi nag-exceed yung sa taas. Kaya nandiyan po yung ating mga sensor sa baba at dito sa taas, no? So ang reading niya is 38.2. Dito naman is 37.8. Mamaya sisilipin natin yung ating analog temperature dun sa tabi ng ilaw sa likod. So sisilipin din natin yun. Ganyan po nagka-calibrate. So makita nyo po yung ginawa ko dito sa F4. Pakita ko lamang sa inyo. So pakita ko sa inyo yung ginawa ko sa F4 na 0.5, no? Kasi mataas na yung reading pero yung thermostat natin mababa pa rin yung
nare-read niya. F4 po yun sa STC 1000. Ayan. O 39 degrees Celsius. So, sa pag-locate ng ating incubator, wag po sa sobrang init na nasisikatan ng araw, nasisinagan, wag. At wag din doon sa sobrang lamig na halos kapag madaling araw, bumababa ng husto yung temperature. At mahangin, wag din po. Dapat nasa room temperature lang para nasa ganun na may maayos na ventilation na in and out, no? Para mas maganda yung timpla ng ating incubator. So, yan. So, yung taas, mas mataas siya ng 0.2. Ayan. Kahit mas mataas pa nga siya ng 0.3, okay lang. Para sa akin kasi proven and tested ko naman na yan. 0.3 mas mataas. So, kung 37.8 dito 38.1, no? Mag 38 man dito 38.3 pa rin. So, safe pa din yung ating mga itlog na nakasalang. Ayan. So, pag sindi ng ilaw, silipin naman natin yung analog thermometer natin sa sulok, no? Ayan. Ayan, nag-on na yung ilaw. Silipin naman natin yun. Sana makita natin, no? Pwede natin makita. So, 38 degrees Celsius siya. Doon sa baba, sa taas, no? Sa sulok. Tingnan niyo po. Ayan, o. 38 degrees Celsius. Kaya mag-focus ng aking camera. Ayan, 38 degrees Celsius. Yung kanya reading. So, good to go na to, no? Templado na, 38. 37.8. Ayan. Ito din, 37.8, no? Kanina, no, nandito siya, 38. Ayan. So, ang gagawin po ni sir na umorder dito, walang tubig from day 1 to 18 days. Kasi kapag may tubig, nakita nyo naman po yung reading ng ating hygrometer. From day 1, kung maglalagay na po siya ng tubig, 65 na pang hatching na siya. So, yun po, isa pa. Ang incubator na well calibrated, no, ay kusang, kung marami siguro magdi-disagree dito, kusa na siyang tumitimpla yung kanyang hygrometer or humidity, no? Kapag po tama ang calibrate ng inyong incubator, hindi nyo na kailangan timplahin pa yung humidity. Kusa siyang nagko-correct, no? Kapag tama. So, hindi nyo na poproblemahin yung tubig. Pero ngayon, 1 to 18 days dry incubation ang isasabihin ko sa bumili dito. Walang tubig. Ibig sabihin walang tubig pag dry incubation. 18 days siya maglalagay ng tubig hanggang sa magpisa, no? So, halimbawa, isang salangan. Dito sa 192 capacity natin, isang salangan. Tapos, 80 lang yung capacity nitong ating hatcher. So, pwede nyo pong ilagay lang dito yung mga itlog at kusa na siyang mapipisa. Hindi po magiging sagabal yung pagta-turn nito, no? Mapipisa pa rin siya. Yun lang. Ang cons lang niya is, syempre, kung mga game foul, magkahalo-halo po yung mga sisiw, no? Pero pag dito kasi, pwede nyo siyang lagyan ng net para hindi magsalo-salo. Kasi isa lang po ang division nito, no? Ayan. So, sa mga interesado po, ilalagay ko lang yung number natin dyan sa baba at yung ating Facebook page para doon, rekta na kayo doon mag-message lamang. So, yan. Ayan, nakalibrate na natin itong ating incubator. Sana ay naliwanagan kayo, no? Kung may mga hindi malinaw sa inyo, pwede nyo naman pong i-comment dyan at gagawan po ulit ng video. So, yan.
O ito, automatic na din to na nagta-turn every 4 hours. So, sa mga nakabili nito sa akin, may mga iba na hindi daw nagta-turn. Kasi akala nila po, ito is continuous. Kasi yun yung nakikita nila sa YouTube eh. Continuous to na umiikot. So, kasi po yung mga ganun, wala pong timer. Kaya pagka sinaksak, rekta, ikot ng ikot to. Hindi po yun maganda sa mga itlog dahil mabubugok siya. Ikot siya ng ikot, walang tigil, no? Ito 4 hours ang pagitan bago siya ulit umikot. Ayan. O, yan lamang po. Yan lamang po sa ngayon mga kabakerd. At happy farming and happy breeding po sa ating lahat.